Letter E. Paano natin pauunlarin ang ating pagrespeto? Employ the Romans 12 principle. Ano ba itong Romans 12 principle? Sabi sa Romans 12:17, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Wow, ang ganda ng talata na ito dahil pinapakita dito ang puso ng Diyos na kahit tayo ay kaaway niya, ay hindi ito naging dahilan para suklian niya din ng kasamaan ng ating kasamaan. Siya ay namatay pa din para sa ating kasalanan. Narealize ko na kung ginantihan ng Diyos ang ating kasamaan ng kasamaan, ay malamang natupok na tayo at marahil nasa walang hanggang kaparusahan na din tayo. Kaibigan, sa tuwing tutugon ka ng disrespect sa isang disrespectful din na gawain, ay pinapalala mo lang lalo ang sitwasyon. Kaya tandaan mo kaibigan, ang susi sa tuwing may sitwasyon na nakaka-offend sa'yo, ay learn to respond and not react. Anong kaibahan ng reaction at respond? Ang reaction na isang mabilis at hindi pinag-isipang aksyon. Pero ang pag-respond ay pag-iisip kung ano ang tama o hindi tamang gagawin o sasabihin patungkol sa isang sitwasyon. Kaibigan, tanda mo ito palagi. Hindi maitatama ng isa pang mali ang isang pagkakamali. Ang pagsukli mo ng galit o isa pang pambabastos sa isang pambabastos din na ginawa sa iyo ay isang maling pagtugon at hindi naman ito maitatama ang nagawang kamalian. At isa pa ay hindi ito pagpapakita ng pagmamahal. Ibigan, pag-isipan mo ito. Kung hindi ka marunong magmahal sa kaaway ay malamang nananatili ka pa din sa kamatayan at hindi mo talaga natanggap ang biyaya at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi sa unang Juan 3:14, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal na natin ang ating mga kapatid. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Kaibigan, kumusta ang pagmamahal mo sa iyong kaaway? Malalaman mo kung talaga nailipat ka na sa buhay na walang hanggan kung ikaw ay nagmamahal na ng kapatid. May isang babae na nag-aantay sa kanyang flight sa isang airport. Naisipan niyang bumili muna ng libro at cookies habang nag-aantay. Habang willing-willy siya na nagbabasa ng kanyang libro, ay may isa namang mama ang nakita niya na umupo din katabi niya sa table. At ito ay kumuha ng cookies. Medyo nainis pero hindi na lang niya pinansin. Kumuha din siya ng cookies at kumain habang nag-aantay ng oras. Habang tumatagal ay lalo siya nagagalit kasi nakikita niya na yung mama ay talaga namang inuubos ang cookies. Sabi niya sa sarili, kung hindi lang ako mabait, sinampal ko na yung taong ito. Nung isa na lang ang natira sa cookie, ay kinuha ito nung lalaki at nakangiting hinati sa gitna at inoffer sa kanya ang kalahati. Hinablot niya ang kalahati ng pagalit at kinain. Gigil na gigil siya sa lalaki. Buti na lang at tinawag na ang kanyang flight. Nung sumakay naman na siya ng eroplano, ay nilabas niya ulit ang kanyang libro at laking gulat niya dahil nakita niya ang isang pakete ng cookies na hindi niya pa nabuksan. Narealize niya na yung palang kinakain nila na cookies ay sa lalaki at hindi sa kanya. Huli na para mag-apologize siya. Narealize siya na ang magnanakaw, arogante at bastos pala ay hindi yung lalaki kung hindi siya. Kaibigan, simulan mo mag-respond ng may pagmamahal sa mga taong nakaka-offend sa iyo. Tandaan mo ito, kailangan mo maging magalang sa panahon na hindi naman kagalang-galang. Bakit? Kasi ito ang pinakadakilang pagkakataon para magliwanag ka. Kapag wala man lang mga taong nagpapakita ng respeto, tapos ikaw ay nagpakita nito. Grabe, ikaw ang bukod tangi na magiging ilaw sa kanila. Pag-isipan mo ito, kailan ba kailangan ng isang asawa ang respeto ng kanyang asawa? Kapag wala na nagpapakita ng respeto sa kanyang asawa, kahit ang ibang tao. Halimbawa, talagang pasaway ang taong ito, pero kung ikaw ang kanyang asawa, ay ikaw ang inaasahan ng Diyos na magbibigay ng respeto sa kanya.